Welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Goa, Camarines Sur. So pinaglabanan to, medyo mataas na lugar. Pupuntahan, papasyalan natin yung isa sa mga katropa natin na may mga alagang baboy. Tingnan natin, baka makatulong sila para matuto tayo sa negosyo ng pagpapaboyan. So tara guys, samahan nyo ako ngayong araw na to. Araw po. Ayan, so eto, Sir, ano pong pangalan nyo? J po, Remoto. Si Sir J, Remoto. Tapos si Sir naman, Sir Joshua, Remoto. Tapos si Ma'am, ayun. Joyce. Si Ma'am Joyce, hello po. Ayan. So magandang araw po, napapasyal kami, ang cute yung aso, ano. Ayan. So, Sir, may mga alaga po kayong mga baboy, ano? Mayroon po. Ano po yung mga alaga niyong baboy? Mga inahin po. 5 inahin. inahin. Kumusta naman po? Nakailang years na po kayo sa pagbababoyan? Simula po nung pandemic. Yung pandemic pa? 2020 yan. Opo. 2020 po. 2020. So ngayon 2023 na ngayon, ano, halos 3 years na. Kumusta naman po sir yung journey? Maganda naman po. Yung Yung pagbababoyan, yung piggery business. Ayan. So, nakailang batch na po kayo sir ng pagpapaanak sa mga inahin? Halos mga 4. May 4 po, may 3. Iba-iba po. Pasunod-sunod po kasi sila. Sunod-sunod. Ayan. Minsan, So, may nagsabay. Opo. Araw lang. So, ang kausap natin guys is si Sir Jake. Pero since nasa Manila siya, yung mga family niya, yung kasama natin ngayong araw na to. So, magpapatour lang tayo guys sa kanilang pabuyan. Tingnan natin kung ano yung pwede nating matutunan sa klase ng kanilang pag-aalaga. Ayun, itutour tayo nila sir. Eto. So, kasama natin si Sir si Sir Joshua at saka si Sir J po. Si Sir J. Ayan, so eto, papunta na tayo guys. Ayan, ang ganda, talagang may gate pa, no? Sosyali na. Eto lang yung babayan talaga na nakita ko na may gate pa talaga. Eto, so guys, eto yung kanilang piggery. Ang ganda. Talagang nagpagawa talaga sila ng kanal dito. Ayan, kasama natin si Mama at saka yung aso niya. Ito po, lang. Wow! Nasa starter station po siya. Ito po, starter stage. Tapos, ito naman po, Tatlo pong partner po. tatlong patiner. Nasa halos 80 pesos po. Siguro yun or 90. Mga pangbenta na rin po talaga, ano. Talagang panglabas na, ano. Tapos Ito yung isang... Isa pong inay na ngayon pong December mga anak po. December mga nganak. Okay. Ayun. Ang ganda ng Yung mga pangalan po ito. Pandaka. Bakit po Pandaka yung pangalan, sir? Mababa. Kung baga mababa. Tapos talagang may Ito mga pangalan. Ayan. Guys, talagang bininyagan nila yung mga alaga nilang mga inahin dito. So, ang maganda dito guys, walang amoy itong babuyan nila. Talagang, anong sikreto nyo sir? Bakit ganito? Pag may tae po, alis ka agad. Kasi minsan napapadaan tayo sa kalsada tapos naamoy ka agad natin, di ba? Pero eto, nandito na tayo guys. Talagang halos wala rin talaga tayong yung maamoy, babuyang walang amoy. Ano pong gamit nyo na feed sir? may may bimig, may ultra pack, Opo. puno. Iba't iba. Iba-iba po. Depende sa Po Sa presyo. sa presyo at saka sa mga alaga. Inahin po, uno. So eto na guys, itutour muna nila tayo dito sa kanilang gestating mga inahing baboy So eto sir, anong mga pangalan nitong mga baboy nyo na to? Ito po yung isa po, si Hikawan. Hikawan. Bakit po hikawan sir? Hikaw po siya. May hikawan Hanip. Talaga. May lahi po. May lahi. Anong lahi po niyan sir? Large white. Large white. Galing pang Rinconada. Rinconada pa. Hipuan large white. Oo. Kasi ito ba yung mga anak niya? Ito po. Ayun na. Ayun, ang dami May lahi. Opo. Tapos eto naman po, tisay yung nakikita ko. Say. Eto, tisay.
Tapos yung kasunod naman po, Lucky. Laki. Ayun. Ito. Tapos liit. Tapos si Liit. Kasi tapos ngayon baliktad Baliktad na. na po. Ayan, yung isa mas malaki na, yung isa mas maliit Pero na. yung, ito po, yung isa po nito, pinabakal na po, o pinabakal na po kasi yung Kulang ang gatas. Kulang po yung gatas. Yung dating laki, Opo. kulang yung gatas. Talagang. kumbaga ito yung second batch po ng laki. Ang ganda, ano? Yun po yung unang po yun. Aba. Ito sir, yung baboy nyo, na inahin, 5 piraso po, ano? Opo. Dito sir, sinimulan nyo ito na inahin na talaga sila o mula biik pa? Big pa po. Biik. Ibig sabihin sir, yung piglet sila, ilang buwan po ninyong inalagaan? Simula po piglets 7 to 8 pwede nang Pabulugan. Ayan, kumusta naman po sir yung journey ninyo ng pag-aalaga ng mga inahing baboy? Yung mula sa pagiging piglets nila, ano po yung mga naranasan ninyo? Na mga challenges? minsan po may nagtatae. Opo. Minsan medyo humina yung pag ano nila, Oo. pagkain. Opo. Yun lang po mga Sa nagtatae. Dumalaga sir, nagtuturok po ba kayo ng mga vitamins? Hindi po, yung ano po, may vitamins po yung mga powder hinahalo sa tubig, Opo. mga multivitamins. Opo. Tapos sa ano po, pagtuturok naman sa mga biik pa, yung pagpanganak mga 3 days, Opo. first dose ng ano iron, Opo. pangalawa before 2 weeks, second dose ng iron. May mga first dose at saka Opo. second dose po kayo, ano? Ito pong mga baboy nyo, sir, mga ilang taon na yung mga age nila? Yung edad nila? Almost 2 years na nawa. Yung baboy na yun, 2 years na po. 2 years. 2 years. Tapos ito pong mga to, Ito, mga lampas ng 2 years. ito po yung pinakamatanda. Ayan. Ito po yung pinakamatanda. May technique po ba kayo, sir? Di ba minsan mahirap yung sabay-sabay na palakihin yung baboy, ano? Opo. At sa panahon ngayon medyo magastos. So paano nyo po, ano po yung technique niyo para at least masustentahan nyo ng gusto yung pagbababoy na katulad nito? Sa pigs po, hinahaloan namin ng ata. Ata. O yung rice grain. Rice grade. Rice grain. Kapag ganun po sir, paano Sa po yung prelim. mixing yun? Depende po, hindi sa ano, sa mixing niya. Minsan, kalahating breeder, Apo. kalahating ata. Banggi, pagkaagap at tapos pag aki, Apo. antibiotic siya. Eto po. Ibig sabihin po sir, etong mga inahin nyo to, ang gaganda po ng mga lahi, ano? Opo. Saan nyo po nabili etong mga inahin na to? Iba-iba po, may sa Tatagbakan, may sa Burabol. Mix na. Ayun. Talagang Tapos ito po yung sa Nabuwa ito. etong isa yung yung sabi nyo na anong tawag nyon? F1, F1. Kumusta naman po sir yung number ng inaanak ng mga baboy? Yung una po is nasa around 12 to 10 po. Opo. Tapos ang pinaka mahina po yung ayun po. Nanganak po siya, may Oo. may fetus po, halos 9 po 'yon. Tapos Oo. ang natira po tatlo. Ito na po yung tatlo. Ayun na. Opo. Ayan, ano pong nangyari sa ganon? Bakit nagkakaroon po ng mga ganong sitwasyon? Sabi daw po sa panahon po or Yung parang nai-stress. or minsan po kasi tumatay po siya. Hmm. Biglang tumatay po na. Opo. Tapos eto sir, paano yung pasistema nyo sir? Di ba halimbawa pinabulugan nyo? Kapag nagpabulog po kayo, bulog ba yung ginagamit nyo o AI? Bulog pa po. Bulog. Tapos, Isang bihis lang AI yung sa F1. ito lang yun po yung ipina-AI nyo. Yung F1 AI. Tapos Ito po yung, yung mga anak, ito, Apo. Tapos ayun po. Wala po siya. kumbaga 8 peraso, Pero ano? 17 po lahat yan. Yan. 17. Ano pong Tapos nangyari isa- sa iba? Yung isa po is namatay po. Oo.
nang lumabas na Patay na siya. Patay na Oo. po siya. Kumbaga tapos ang natira, Halos 16 po. 16. Then yung iba po is isa-isa po na mamatay. Oo. Pero pig-alagaan po namin. Yung pinapagatas po namin. Oo. Didi. Talagang talaga yung kumbaga hands-on na pag-aalaga talaga po ano. Didi po. Pork o milk. Ginagamitan niyo po ng ganon. So yung support. Yung battle na parang Opo. biberon ba yun? Yung sa Parang bata? tao, parang sa bata. Opo. Talaga. Tapos ganyan lang. Mahirap po yun, Mano-mano. di ba? Yung kapag yung ganon yung sitwasyon ng mga alagang baboy. Opo. Yung sa iba po, ibig sabihin 17 yung anak, tapos 8 na lang yung natira. Yung the rest po ba, lumabas na buhay? Buhay Opo, po. buhay po sila. Oo. Tapos Malusog po sila. mga ilang araw bago na unti-unting nalagas yung iba. Minsan po, may isang araw. Minsan po, yung sa isang araw, may dalawang namatay. Opo. Namatay po. Minsan isang. Pagkapanganak po sa kanya, hindi na-injectionan kaagad ng na-injectan. Ano po yun dahil sa klema o talagang medyo mahina lang yung resistensya ng baboy? Mahina ng po panahon yung na yun? gatas ng inahin. Sa sobrang dami. Opo, Sa sobrang dami, kumbaga parang hindi na kinaya, ano? Ang suso niya, 13. 13. Tapos ang anak niya, 16. Opo. Ibig sabihin, Kulang pa. sir, yung 17 yung anak, etong F1. F1. Eto, Yung AI, AI. yung AI. Oo. Tapos, pang ilang anak niya na po yan? Pang dalawa. Pang dalawa. Yung Okay, unang AI. anak niya po, Tapos, pinot ano ba? 8. 12. 12. 12. Tapos Pero, kasunod, ano, Yung iba, sagbat. Yan ang AI pa. AI. Ayun. Ang ganda po kapag ganun, ano. Sa tingin niyo po, sir, yung sa pag-aalaga ng inahing baboy, ilan dapat yung minimum na anak para sabihin na kikita sa negosyo ng pagbababoyan yung sa mga ganito, sa pag-aalaga ng inahin? 8 po, pataas. At least 8 pataas, kita na. may kita na. Ayan. Tapos ang gamit po na feeds doon is mix ng ata at saka Breeder. breeder. Sa ano naman po, sir, halimbawa pinabulugan yung baboy, ano po yung ginagawa nyo kapag halimbawa ngayong araw pinabulugan o ngayong araw in-AI? Pagdating sa pakain, may mga ginagawa po ba kayo? Meron po. Bawas. Bawas. Mga ilang araw po kayo, sir, nagpabuwas ng pakain sa baboy? Araw po kayo, sir, nagpabuwas ng pakain sa baboy? 1 week. Yung journey po ninyo dito sa pagbababoyan, ibig sabihin 3 years po. Etong nakikita ko na baboyan parang extended na, ano, medyo malaki na. Paano po kayo nagsimula yung startup nyo? so, ito po yung Alin dito lang yung original? Ito lang po. Ito lang po. Ayan. Dati po open pa po ito. Oo. Ito po yung partition. Saka yung ano, tuwa. So, yung ano, Yung sa palay po. Oo. Dati po wala pa tong Yung may ipa lang. Opo. Ipa lang po. Baboyang walang amoy. Opo. wala. So, yun, sa pagsisimula nyo po, magkano po yung minimum na capital na ginamit nyo o nagastos ninyo? Ano ba, dito pa lang sa building na, Sa building po, ano, halos hindi pa po itong extended ha, yung simula nyo lang po. halos nasa 15 po. 15 po. 15K. I-describe nyo nga po kung gaano kasimple o ganito na ba o mga sawali lang, Mga ano, sawali. kawayan o ano. nipa. Nipa. Bubong, nipa. Opo. Tapos pero simentado na po. Hindi pa po. Yung palibot. Yung ito lang po, ito lang simental. Tapos ito po is yung Ay, inigo. sa may palay po. Opo. Flooring. Ang flooring niya, imbis flooring, ipa. Tapos Ipa dun po. Dati po doon is wallowing pool. Oo. Dati po. Tapos nilagyan nyo na lang ng ano. Pakod. Tapos after 3 years, so paano kayo nag-extend? Alin yung kasunod na in-extend nyo po? Ito po. Yung doon. Paano po kayo, sir, ma'am, nag-decide? Sige, sir, doon na po kayo. Paano po kayo, ma'am, sir, nag-decide na, o sige, mag-extend na tayo? Ano pong nag-trigger sa inyo na pwede pala nating i-extend, padamihin na natin? Kasi yung ano, yung una, magsisimula pa lang, mag-aaral pa lang kami. Opo, kaya maliit muna. Tapos, yung habang nag-ano, lumipas yung
yung taon, Opo. nagdagdag ng extension. Ng extension. Tapos, magkano po yung naranasan nyo na pinakamataas na presyo ng baboy? 200 siguro. Nasa 180, 170. 180, 170. Magkano po sir yung pinakamalaki yung isang bagsakan ng benenta? Natuwa ako. 5 pong ulo ng Baboy. Ang baboy. limang baboy po. Tapos yung 2, 7 po lahat sana. Oo. Yung 2 po namatay, Anong nangyari po dun sa... Nagtatay. nagtatay. Tapos, kinaumagahan, patay na yung Mahina na. Biglang mahina na, ano. Tapos, usually po, 170, 180 po yung kasagsagan ng presyuhan, ano. Magkano po yung napagbentahan nyo yun? Ilan kayo inuwa. Sa isang bagsakan na nagbenta po kayo ng baboy, magkano po yung pinakamalaki na napagbentahan nyo? Sa 5 ulo po ng baboy is almost 70,000 po. 70,000. Sa 7 baboy sana yung ipapalabas nyo pero 5 na lang. Sayang po kasi kumbaga ipapalabas na lang na wala pa. Gaano po kasakit na sa pag-aalaga ng baboy bilang isang hog raiser na ilang buwan nyo pong inalagaan? 3 months, 4 months po Tapos merong mga pangyayari na ganon na wawala na dapat kita na po yun excited na tayo na kita na. Gaano po kasakit sa isang hog raiser na nawawalan tayo ng mga alaga na katulad yon na biglaan? Hindi namin matanggap. Opo. Kaso nga, wala tayong magagawa. Yun talaga. Pero ang sa mga magbababoy naman po parang charge to experience kasi yung minsan may nararanasan ka na sa susunod yun yung magbibigay sa iyo ng pundasyon para mas maging matatag mas maging alam mo na sa susunod yung gagawin. Ayan. Tapos ibig sabihin simulan yung nagbenta kayo yun sir, parang nainganyo na kayo, paramihin na natin, palakihin na natin. Di ba? So eto na guys. So total po ngayon, ilan na po yung alaga nyong baboy? Sa ngayon po is 5 na po. Then, 5. Ito yung mga inahin po. Then ito pong isa is inahin pa po. Etong Isa po dito, then 2 po doon. Opo. Paano nyo po na-identify na sige, eto yung gawin nating inahin? May mga sign po siya. Like Yung mga physical na karakteristik halimbawa po sa tenga. Paano po na-identify ma'am sir yung sa tenga? Ngayon ko lang kasi na yun. Anong tenga itsura? is maugat po. Maugat. Kapag maugat, ibig sabihin ayos po yun na Maganda yung Palahian. palahian. Tapos dito naman po, 2 rin yung aanahin nyo po dito. Dalawa pong F1 yata ito. F1 ito Ito. anak ng F1. Ito anak po ng F1. Ayun. land. Ayun. Anak F1. Si Tan Ian F1 land race. F1 na land race po So far po, ang mga alaga ng mga biik, tapos kasama yung partner, ilan po yung piglets nyo, sir? 11 po. 11 po ang piglets po. Tapos yung partner, 3. 3 po. So, 8 plus 3, 11. Tapos 5 inahin. So, 11 plus 5 is 16. So, sa ganyan po, ilang kilo ng feeds yung nauubo sa isang araw? Depende Na po sa approximate po, sir, sa isang araw. Depende Na po sa approximate po, sir. Lahat. 2.5. Ayun, makipag-computan tayo dito. Mas maganda kasi talaga na yung talagang nalalaman natin na More or less po, 10 kilos. mga 10 kilos. Tapos ang per 1 kilo, minsan ipagpalagay ng 40 to 60 pesos. Depende. Sa kung kung pre-starter, kung ng brand ng feed. So halos May parang may gistite, Opo. may starter, Opo. may finisher, Oh. may pre-starter. Opo. Totoo po ba sir na yung halimbawa yung mga hog raiser, medyo mabigat sa bulsa yung pag-aalaga ng baboy? Opo, medyo mabigat po Ah. dahil sa Opo. mahal ng presyo ng feeds. Ito naman po sa pagbabubuyan na ganito sir, ma'am, ang
ang pagbababoy naman basta na padire-diretso mo, ayos na po ano. Ayan. Tapos dito po, ilan po yung pinakamaraming piglets na one time na alaga ninyo? Dito na nakalagay dito before. Yung kumbaga parang isang bagsakan na yung pinakamarami yung alagang baboy sa 24 mga 24 po kasi Opo. dalawa Sabay-sabay. dito sabay-sabay. Opo. Hindi sabay-sabay. Ibig sabihin po isa rin yun sa mga technique ninyo na yung pagpapaanak nito ano? Nahirapan yung Ah, yung ah, naglalaki. ay, opo. Gabi. Opo. Minsan, hating gabi. Opo. hanggang Umaga. I feel you po sir at saka ma'am. Ayan. Po, Julia na dito. pupunta pa ako dito pag Ah. mga anak na po. Oh, kasi naranasan ko rin isang bagsakan halos 40 na baboy talagang butasan ng bulsa. Tapos ngayon talaga medyo huminto muna tayo since February. Dito naranasan natin yung sa experience ko rin yung pinakamarami kong siguro ang baboyan ko po is parang hindi nakasama to, parang mga hanggang dito lang po. Kalahati nito, pero isang diretso na ganyan tapos may parang gitna rin. So 4 na butas na parang pang ganyan tapos po 2 butas na malaki na pang pang patiner. So naranasan ko 40 na baboy tapos medyo mabigat sa bulsa. Tapos last February medyo tumigil muna tayo. Sabi ko parang medyo mahirap ipagpatuloy kasi since February talagang last pa yun. Baba ng presyo. Talagang sabi ko Nag-120. biglang tapos yung nag-Bicol Agri Summit, sabi ko, tinanong ko yung mga galing sa national, kailan po tataas yung presyo? Yung mga na talaga, yung mga sa national. Sabi nila, hindi nila masabi. Pero ang advice naman nila is, kung may babuyan ka, idire-diretso mo lang. Huwag kang hihinto. Pwede kang pinakamaganda mong gawin is mag-reduce ka ng quantity. Kasi sabi nila, para raw talagang makita mo yung cycle ng pagbababoyan is kailangan at least 5 years na dire-diretso. Kasi katulad niyan, minsan mataas yung presyo, minsan naman mababa. Kapag mababa yung presyo, maraming tumitigil. Tapos kapag kasama kang tumigil doon, pag ikot naman ng cycle, hindi ka naman kasama dun sa mataas na presyo kaya kailangan lagi kang pasok. So maganda rin po yung ginawa ninyo na tuloy-tuloy pa rin yung pagbababoyan ninyo kahit na medyo ngayon challenging po talaga Tapos yung para-paraan din sa pagkain ko talagang malaking tulong yun kasi sa feeds magkano po yung isang sako na ngayon? Kulang 2,000 pesos po talagang biruin mo, imagine. Starter pa lang po yan. Oo, wala pa yung 5 kilos. talaga Ay, ano 50 na? 50 kilos. Tapos yung pre-starter 25 kilos. Tapos pagdating ng grower, yun na yung talaga yung butasan na ng bulsa. Starter to grower. Oo, talagang doon talaga nagkakatalo kung kakayanin pa Pero dito po talagang bibilib po ako sa inyo dahil talagang naipagpatuloy ninyo tapos maganda yung pasistema nyo sa babuyan ninyo. Tsaka Sa mga kapitbahay. yun din. Pero eto po kahit siguro yung bahay ko nandyan, kahit siguro kalapit bahay nyo ako, hindi ako magrereklamo kasi ako na mismo nandito sa loob ng babuyan, wala akong halos maamoy na Yun nga po yung halos wala akong maamoy. Ano pong ginagawa nyo dyan sa yan. Ilalagay ko po sa ng pagtanim ng saging. Ito po. Ibig sabihin ito kalapit na natin yung dumi ng baboy pero hindi talaga siya maamoy Sa bago itanim yung saging, Opo. lagyan mo na ng kain ng baboy. Opo. Sa nyug. Kumbaga pampataba po Pataba po. Talaga, may hinahalo pa po kayo dyan sa dumi ng baboy. Pero 'di ba yung sa iba medyo kapag ganyan kalapit, ako nandito na. Ito yung kamay ko guys. Ayan. Yung malapit pero hindi ko masyadong halos walang amoy. 3 meters lang. Oo. Ito talaga. Ito yung kamay ko Ayan halos
malapit na ako pero talagang wala akong naaamoy. Malapit na ako pero talagang wala akong naaamoy. So, paano po kayo sir nakapagsimula na gumamit ng Ultrapack? May nag-recommenda pong yung bumili sa amin ng baboy. Opo. Ay, yung sa yung malaki na. Opo. Sabi niya, dun sa parting Lagunoy, Opo. 2 months pa lang, Opo. 70 kilos na. 2 months pa lang. Oo. Ultrapack po yun Oo, Ultrapack. Kaya sinubukan namin gamit ng Ultrapack. Ayan. Pero po ito talaga siya. Oo. Pero eto talagang kitang-kita rin naman sa katawan na magandang-maganda. Meron pa po ba kayong ibang hinahalo sa feeds maliban sa yung regular na tubig? Wala na po. Puro lang na. Basta purong feeds Tubig. lang. Tubig yung inumin nila. Tapos, yung feeds. Sa naman po sir, sa pagpupurga, tuwing paano po kayo nagpupurga ng baboy? Every month po. Bago pumalit ng pagkain. Pag-ship ng feeds. Purga. Ano pong brand yung ginagamit ninyo na pangpurga? Yung mga sachet lang? Ay, sachet o panturo? Ivermectin. Yung sachet. So, ayos din yung ivermectin kasi talagang kahit yung mga sugat-sugat ng babo, yung mga parang ringworm ba yan, talagang natatanggal, talagang tanggal ka agad sa sa baboy. Meron po bang technician na bumibisita rin dito sa baboyan nyo o wala po? Mayroon po kaming yung veterinaryo. Oo. Mayroon po. Mas komportable po yung gano'n, Mas Opo. paano nyo po nakikita yung advantage ng pagkakaroon ng sariling technician o mga kaibigan na technician? Paano po nagbibigay sa inyo yun ng comfort bilang isang hog raiser? Minsan po kasi nag-advise siya Oo. kung anong dapat gawin sa mga baboy, Opo. sa mga biik. Tal- Bigay siya ng advice. Mas madali po, konting problema, at least hindi ka masyadong Alam mo na, kakabahan, alam mo na kung anong dapat na Oo. gawin sa- Kasi katulad nito, kapag may alaga ka talagang baboy, kailangan meron kang mga kakilala na pwede mong libre na, hindi Oo. wala ng Opo. consultant fee. pwedeng mahinga ng tulong o advice Consultation, kasi minsan kahit nga yung mga yung mga doktor na, mga veterinaryo, minsan sabi nila kahit nagaano katagal yung experience nila, minsan 25 years na, pero may mga pagkakataon na gusto pa rin nilang makarinig ng bago, ng ibang idea naman ng kung paano. Kasi sabi nila, yung naranasan nila, alam mo, 25 years na na-experience na tuloy-tuloy sa pagbababoyan. So, minsan may iba naman na iba yung ginagawa. So, mas gusto nila yung nakakarinig sila ng mga yung bagong actual na may informasyon. baboyan Oo. kaysa Opo. experience nila. So, maraming salamat guys sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Dito pa rin kasama yung Pamilya Remoto dito sa Goa, Camarines Sur. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Dito sa Babuyan ng mga Remoto sa pinaglabanan Goa, Camarines Sur. Hanggang sa muli mga katropa. Maraming salamat. Paalam.